So, yung doubt naman, kapag it just, pumapasok lang naman yung doubt kapag wala si Christ. Ibig sabihin, hindi ako nakapag-unite doon sa kanyang, baga, it's just my human will lang talaga yung maano. So, example, itong before ma-hospital yung wife ko, tumagal pa siya dito sa dahil nga I was thinking, okay, baka gumaling siya, or dahil wala nga kaming isa pa, two is wala kaming pang hospital or something. So, wala yung trust kay Lord. I just rely on my own uh, my own decision. I don't ask the Lord. So, ganun naman yung and then nung na nga sa hospital, so alam namin na kumbaga dumaan na kami dito, so this will be another burden, but di na ako nag-isip. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala. I trust in you. Ganun lang yun. Tapos, yung mga pag-share mo lang, oh, please pray for my wife because sa mga group chat, ganyan. Then, may magbibigay na. So, si Lord is already providing. Hindi mo akalain na ito nga hindi ko nga akalain si Senator Bong Revilla mag-donate pa through my uncle, which very big help. So, mga ganung pagkakataon na which previously he always provide Yun nga, 'di ba? Sa anak ko nga na pag-graduate nga ni Lord yung anak ko ng ng political science. So this time pa mayroon nag-aaral pa siya ng first year naman sa law. Lord, ikaw na bahala, Lord. Basta yun lang parati kong ako, dasal ako lang, Lord, for financial healing, yan. So yun lang naman, mga ganun. Alam na ni Lord yan Basta kung di ko alam kung paano may provide, basta ikaw na bahala, just rely. Jesus, I trust in you. So yun naman ng mensahe ng divine mercy. Minsan, hindi naman talaga, di ka consistent dahil nga yung human, mo talaga yung nauuna tulad ng mga apostles, yung kanilang human talaga, na bagay, hindi nila ma-recognize Jesus pala to. Di ba? Si Mary Magdalene, ilang niya na parati niyang kasama si Jesus, tapos di niya ma-recognize nung akala mo hardinero o gardener pa na pagkawalang hardin. So dahil nga, sabi nga nung pare noon na she is focused doon sa sorrow instead of yung promise ni Jesus na resurrection, na buhay siya muli. So she still pa rin na where is the body, di ba? Where is the body? Parang that I may take. So doon siya nakafocus, kaya she is in sorrow, ganon. So ganon din naman yung mga yung Road to Emmaus, nakafocus din sila doon sa pagkamatay instead of the resurrection, yung reason. But ganun din naman tayo So we are not different from them. Kahit na sila nakita, tayo hindi nakita, lalo tayo hindi natin nakita. So sometimes we still doubt because nga paano to Lord, ako nga bahala wala kang trust sa akin kaya nagda-doubt your ways is far beyond my ways, no? Sabi niya as far as high as the heaven, yung ways ni Lord. So you just trust, you just be empty, you become nothing, you just wala ka,
so that Jesus can enter. So you just trust that the Lord, oh, He'll provide. Bubulong naman siya dyan, oh, ito, gawin mo, ito yung kainin natin, oh, ito, just trust me. Now, how do you know it's the Lord? Oh, it's the Lord because there is peace and there is no disturbance. Diba? There is peace. If there is disturbance, it's not the Lord. Then, ka naman niya, i-correct. Okay, lumihis ka, balik ka dito. Ganun lang naman siya. He will, kaya, he continues, oh, do you love me? 3 times, diba? Yun nga yung message. So, parati niya, hindi niya tayo sinasabihan, iniwan mo ako, hindi ka naniwala sa akin eh. Hindi niya na pinamumukha yun. Yung niya lang is, he really love lang talaga yung kanyang I truly love you. So in the Eucharist, I truly, I am there, I love you. So even from other people. So ayun nga, we pray nga, 'di ba, for itong mga although yung mga other people aside from my family, ito nga may sakit ganyan, but I just trust the Lord na He is there. He is there naman talaga in our suffering. He is there. So that's why if mabasa mo, maano mo lang yung news na may namatay dahil sagasaan ng tapos tayo pa naman OFW, tapos OFW yung tatay, talaga naman dudugo yung puso mo doon sa anak. Parang question mo ba, Lord, bakit man nangyari ito, Lord? Ganyan, di ba? Ano mensahe dito, Lord? Bakit nangyari ito sa mga ganyan? But ganun talaga si Lord. Hindi mo you cannot give logic or you cannot ano yung reason, basta andyan pa rin, Jesus, I trust in you. Kahit trust in Jesus, kahit di mo siya maintindihan, ito may mga namatay, Jesus, I trust in you. Jesus, ang kasakit ng maluba to, hindi ko maintindihan, bakit? No, Jesus, I trust in you. Kasi nga, itong mga bagay na ito, nangyayari, kasi yan ay ikababanal mo yan. He is already purifying you. Kumbaga, in a way, to love that person unconditionally, regardless of yung kanyang status. May sakit siya, hindi siya lovable tingnan, kalbo, di ba? You still see Jesus in them. Ayun yung gusto niyang ibulong kasi nga gusto niya maging kawangis. Kaya itong suffering na ito is really a gift. Wag natin tong tawag na ito. Wag tayong matakot sa suffering na ito. 'Di ba? Yun nga kahapong first reading, they rejoice in suffering, yung kahihiyan doon sa Sanhedrin. Sabi ni Pedro, we obey God rather than men. Sabi niya doon sa mga Sanhedrin. So, nilatigo sila. But then, at the end, they rejoice in suffering. So, ganun ang mensahe sa atin, na this suffering that we are, we unite it with the Lord so that there is a rejoice, there is a, hindi naman yung parang, di na yung sadistat na sabihin na sinaktan mo na sarili para but that you unite it with the Lord in His passion, sa kanyang agony, sa kanyang mga scourging, sa kanyang mga sugat. Di ba, brother, may makanta pa yun, di ba? Kinanta pa natin yun, no? Ay may pahayag ang sigat sa... so,
we really thank the Lord for these wounds because he in his wounds we are healed naman eh. By his wounds, By His stripes, by his stripes, we are healed. we are healed. So yeah, that's the prayer na yung mga lahat ng mga who are suffering that they may see that grace no na in this suffering they will not shy away but like the apostles they rejoice in suffering in the name of Jesus. For that may God be praised, Yeah, adored thank and you. loved. Thank you, Brother Jerome.